Mahirap mga sis magkasakit yung mga fur babies natin. Oo, lalo na ako, oo, masakit sa kalooban ko na nagkakasakit sila. Lahat ng kaya kong ibigay ng mga pangangailangan yung maibibigay ko. Pero huwag kayong magkakasakit kasi gastos po talaga pag nagkasakit yung mga fur babies ko. Na-experience ko na yung ganitong sitwasyon na nagkasakit yung fur babies, nagka-confine. Hi sis! So welcome back to our channel, ang inyong kasis, Gwen Angel. For today's video, so hindi po tayo mag-unboxing ngayon at hindi tayo magre-review. So itong video po natin ay regarding sa aking Shih Tzu na si Penelope. Oo mga kasis, nagka-problema tayo kay Penelope. Although wala naman siyang sakit, bibo naman siya, malakas naman siyang kumain. Kaya lang, Saturday ay nag-poops siya ng malambot, kulay yellow, and then yung last part ng poops niya, medyo may matigas naman. So, hinintay ko hanggang magdamag. So, ganun pa rin yung poops niya. So, umabot ng Sunday. And then, ganun pa rin. So, pagdating ng gabi, dahil ako nagtanggal ng poops niya, sabi ko, kailangan ko na siyang ipa-check up kinabukasan. And then, ng madaling araw, maaga akong nagising. Tinanggal ko kagad yung diaper niya around 5:30 a.m. So, tumais siya. Ganun pa rin yung tae niya. So, malambot. So, ang ginawa ko, ng oras din na yon ng umaga, dinala ko na siya sa clinic para mapakonsult kung bakit nagpupups yung aking Shih Tzu. So, alam ko naman dahil ang kanyang food ay puppy, and then nagpalit ako ng mini. Pero half-half lang yun mga kasis. Nagkataon siguro or baka bigla ako nagpalit ng pagkain. And then, yung week din na yung mga kasis, nabaksinan siya ng anti-rabies, ng 6-in-1. So, isa din kasi yun eh. Then, nung nandun nga kami sa vet, ano daw ang concern ko, sabi ko ang aking Penelope ay nagtatae, and then may dala akong picture ni Penelope na ganun itsura ng tae niya. And then, ano daw ba yung pinakain ko? Sabi ko, okay naman siyang kumain, ng ubos naman. Kaya lang is from puppy, dahil mag-6 months na siya, half na lang ng puppy, para maubos yung puppy na stock ko dito, and then half na mini. So, ganun ang ginagawa ko. So, ang alam ko, ang kutob ko din, baka mamaya, kaya siya nagtae dahil dun sa bigla ako nagpalit ng pagkain. So, yun ang sinabi ko sa doktor. Ang ginawa ng doktor, kinunan siya ng fecalysis, sample ng kanyang pupo, and then, so naghintay kami dun sa clinic, mga after 30 minutes. So, pinakita na sa akin ng doktor na meron daw bacteria, kaya siya nagtatae. Pero ang sagot ko kay Doc, wala tayong video nung sa Microsoft. Ang tanong ko na lang kay Doc ay, mapapagaling po ba? Ang sagot naman ni Doc, oo, mapapagaling. Siyempre, nag-worry ako kasi mag 6 months pa lang si Penelope, talagang baby pa siya. So, ayun, binigyan tayo ni Doc ng prescription. So, ito yung mga gamot na binili ko dun sa vet. Plus, yung kanyang, tawag dito, laboratory. Oo. So, syempre, medyo mahal-mahal ng konti. Kasi nagpa-check up tayo, may consultation yun, plus yung laboratory. And then, lahat ng reseta ni Doc, binili ko. And then, bago pala kami ni-laboratory, kinuha ni Doc yung record ni Penelope. So, ito yon. So, last week lang talaga siya nalagyan ng anti-rabies. Ayan. And then, this week, ang kanyang 6-in-1. Oo. Pero, kailangan ko pa rin siyang i-consult sa doktor dahil nagpapagaling pa si Penelope. So, hindi siya pwedeng vaksinan. So, after a week daw, matapos yung medication ni Penelope, babalik kami uli dun sa vet para kunan siya uli ng fecalysis kung meron pa siyang bacteria. So, ito na yung mga kasis. Ito yung kanyang gamot. So, ito, Catrex, Catrimozazole, ayan. So, ito ay 1.5 ml twice a day after niyang kumain. So, nag-start kami kahapon din ng hapon. So, kaninang tanghali, after niyang kumain, pinainom ko na siya. Kompleto na lahat yung pinainom ko. And then, meron tayong Medrozole. Ito naman yon ay
2 ml naman siya. Twice a day din, mga kasis. Plus, ito ang pinakamahal sa mga gamot. So, niresetahan tayo ni Doc ng Black Armor. So, ito naman ay 1.5 ml twice a day din. So, ayan, narinig niyo yung mga dogs ko, naglalaro po sila. Plus, bumili din tayo ng Dr. Clouders. So, ito yung kanyang food sa ngayon. So, ito isang lata. Nilagay ko siya sa isang canister. Then, kukuha ko ng sapat lang sa pagkain niya. And then, meron pa pong nilalagay doon na Fiber Aid. Ayan. So, ito po yung Fiber Aid. Ayan. So, ito naman po ay 2 sachet lang for 4 days. So, yung 2 sachet, yung isang sachet for 2 days na to. So, half-half kung ilalagay dun sa kanyang dito, sa kanyang food. And then, bumili din tayo ng oral dehydration salt. Ayan. Kasi nga mga kasis, kung baga sa tao tayo pag nag-LBM, so baka mamaya ma-dehydrate tayo, magkulang tayo ng tubig sa katawan. So, ganun din yung worry ko dun sa aking Shih Tzu. Kasi baka mamaya ma-dehydrate, maubusan ng tubig sa katawan. So, kaya binigyan tayo ng oral dehydration salt. Ito naman ay isang sachet sa loob ng isang araw. So, 7 days kagad ang binili ko. And then, hindi ko ito doon nabili sa clinic kasi out of stock yung isang brand na na-reseta ni Doc. So, dito tayo bumili sa butika pagka uwi ko galing vet. So, ito na yon. And then, ang suggest ko kay Doc, anong pwedeng ipakain o kay Penelope. So, nag-suggest siya ng boiled chicken breast part, and then kalabasa, at patatas. Lahat daw yung boiled. So, mamili na lang ako kung anong pwede kong lutuin para sa kanya. Dahil nga 6 months siya, wala akong ibang pinapakain kay Penelope, kundi yung dry food niya. Pero this time kasi nagpalit, so ito yung pinapakain namin. Anong mahal to mga sis? And then magbo-boil ng kalabasa or patatas. Pero after a week, kailangan ko pa rin magpa-consult dun sa doktor kung ano yung magiging replacement dun sa pagkain ni Penelope. Pero ngayon, itong 1 week na to, ito lang talaga yung pinapakain ko kay Penelope. And then yung kanyang mga dental stick, yung kanyang mga vitamins, tigil na muna daw yon. So, doon ko malalaman pagkabalik namin ng after 7 days. So, ito na nga mga kasis. Nakainom na siya ng gamot kagabi. So, nakumpleto ko yun. Sabi ng nanay ko kaninang umaga, tumain na daw si Penelope, matigas na yung taing niya. So, hindi na ako masyadong nag-aalala dahil tumigas na yung poops niya, walang amoy o walang amoy yung taing niya. And then, sana magtuloy-tuloy na kasi mahirap mga sis magkasakit yung mga fur babies natin. Lalo na ako, masakit sa kalooban ko na nagkakasakit sila. Lahat ng kaya kong ibigay ng mga pangangailangan niya, maibibigay ko. Pero huwag kayong magkakasakit kasi gastos po talaga pag nagkasakit yung mga fur babies ko. Na-experience ko na yung ganitong sitwasyon na nagkasakit yung fur babies, nagka-confine, and then, yun. So, sana nga mga kasis magtuloy-tuloy na yung paggaling ni Penelope. Then, after 7 days, sana tuloy-tuloy na siya. So, yun lang mga kasis. Maraming salamat. So, tawagin natin si Penelope. Hi, Penelope! Tapos natin siya. Ayan. Ayan. Si Penelope po, ayan. Siya po yung may sakit na nag-LBM. Sana gumaling na siya kasi nagpa-check up na kami. Ayan. Gagaling na yung Penelope. So, yun lang mga kasis, maraming salamat. Sinuman niyo ko dito sa ating check-up ni Penelope. So, maraming salamat. So, don't forget to like and subscribe.